graphic artist? Yes po. Okay. Okay. So, paano ka na naka-shift yung nag-update sa mga friends, sa internet, yung gano'n? Ito ang kasunod kong tanong. Kasi ang mga ano ngayon, yung mga bata, kahit yung anak ko at ano yan grade 7, parang nagdi-design na rin sila ng ano sa yung mga picture, parang related na rin siguro sa graphic design yun. Tapos yung 16 years old natin, parang ilang taon nang naggagawa ng video, ng mga design, yung gano'n. Kumbaga, sa lahat, alam na, ang hindi na lang yata nakakaalam ng graphic design, and medyo mga kaidaran natin. Akala ko sasabihin mo yung yaya. yung mga kaidaran natin, hindi updated. Yung mga mas older sa atin, yun ang hindi updated. Pero yung mga young generations, alam na nila eh. So, paano kayo nakakapag-compete doon sa mga ano? Kasi, anybody can do it eh. Whether nag-graduate sila o hindi, kaya nilang maging graphic artist. Basta marunong-runong silang mag-design sa computer. Ako po, aminado po ako na anybody can do graphic design, pero only a few people can be effective at it. Anong ibig sabihin no? So, yung pa tayo, tapos hindi pala naintindihan ko. Hindi pala naintindihan. Kasi ba yan? Explain. Ano po kasi, kahit sino pwede naman po maglagay ng mukha, lagay ng background, ayos na, maglagay ng konting words. Ang tanong po, makakatulong ba ito sa negosyo? Ay, okay. Kasi yung iba naman, pang-post lang sa social media, sa Facebook. Ayan. Meron po kasi pag inayos nyo po yun ng mabuti, hindi lang, alam niyo po yung mga nagiging viral na mga videos, kung meron po kayong experience kung paano gumawa ng effective na mga ads na gano'n, sunod-sunod po yan. Pero kung kayo yung regular lang na, ay, gagawa lang ako ng ganito, yung chances na maging successful yon ay very, very low po. Kumpara sa nakakalam kung anong dapat gawin sa isang isa. Actually, napakagandang ano yan, napakagandang palaisipan. Kasi madali nga gumawa ng mga design, pero sinasabi mo, how to be effective at it. Ano ngayon yung sikreto mo doon? Paano ka naging effective? Experience po. Experience. Nothing beats experience po talaga. Baka gusto mong humabol pa sa graphic design na career. 12 years yan eh. Matatanda na tayo pag humabol pa tayo. Pag humabol tayo, baka mawalan na ng trabaho yung mga graphics design. Ganon galing naman nun. Ang galing nun. Ay, natagdag po ako doon. Okay, sige. Dahil ang bilis rin po kasi ng technology, hindi ko rin po kaya sabayan. So, if you cannot beat itong mga batang ito, you just hire them. Tama yun. No? Doon sa mga nagtatayo ng business na ngayon, no? At saka doon sa mga magtatayo pala, napakalaking advice talaga is hire the people better than you. Yes. Ayun, yun. Hire people better than you. Yun. And then, meron ka pang gustong idagdag doon sa, di ba, naka ka na sa first 3 years, naka-survive ka. Actually, ang kasunod kong tanong is, actually, yun yung ano ko. So, while you are starting, you have challenges. Sa first 3 years, usually kasi, paano mo na itawid yung first 3 years? Kasi, usually ito yung time na medyo mahirap First few months ka mo kasi baka unless meron siyang nanay na nagpapakain sa ganyan. At 24 years old, siguro nandyan pa si nanay noon. Nandyan pa si nanay noon, nakakahingi pa ng pamasahe. So paano mo na itawid yung a few months man lang? Mabalikan ko po yung kanina po sinabi, yung 3K. 3K yun, itatanong ko rin yun eh, yung 3K. Yan po ay yung kamag-anak. Kamag-anak. Ano yung naging kliyente mo? Yes po. Or nahingan mo ng pamasahe? Pwede rin. Pag walang-wala na po talaga, utang po muna. Ako, so kamag-anak. Kaibigan. Kaya ako refera, meron ka bang alam na trabaho? Ganyan, tanong. Wala na pong biyaya, pag gutom na po kayo. Naku, baka matakot yung mga mag-venture sa sa self-employment. Gugutumin ba talaga muna ako bago ako maging successful? Ang pagkakamali ko naman po kasi, hindi ako prepared nung nagsimula po ako. Hindi ko po kasi binigla ko lang sa lakas ng loob, madami ka. Yun lang po. Yun ang bilib ako sa'yo. Salamat po. Lumalabas yung lakas ng loob pag wala ka nang mapuntahan. Pag nagugutom ka na, punta ka na sa kamag-anak,
Wala pa akong collection. Kaya wala akong project ngayon. Pautang naman. Ayun po. Yung pangatlo, KKK. Kaibigan, ay, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Kakilala. Ayun. Kahit hindi kaibigan, lapitan mo na basta kakilala mo. Nakita mo lang sa Facebook, sino itong taong ito? Hindi mo kilala, pasok ka na. Sige. Paano mo in-approach sila sa pangangailangan? Paano mo? Can you give us a sample script? Script. O para matuto yung mga listeners na, yan yung palang gagawin ko. Mahalaking tulong ko kung meron kayong calling cards. Okay. Opo. At sa ngayon po, kailangan po website, email. Madali po Website, dapat kayong email. makausap. May email. Kasi kung interconnected na po ngayon kung kaya nyo nga po yung mga bago, Viber, WhatsApp, lahatin nyo na. Basta mag-google po yung pangalan nyo, okay na kayo. Ay, ilalagay mo yung pangalan mo doon para makita ka. Opo. Kung Para madali ma- po kayong ma-search, okay po kayo. Okay. So, paano ka kumukuha ng kliyente? Other than itong KKK, kasi baka naubos mo na yung mga kamag-anakan mo, nautangan mo na pati sila, yung nahingan mo na, wala na talaga, tapos na mga birthday nila, yung gano'n, nagawan mo na ng mga design, yung pati mga kung ano-anong okasyon nila, so kailangan mo nang lumabas sa KKK. Paano ka kumuha ng clients? Ito po, nabuhay ako sa referral. Wow. Kasi every time na nagtrabaho po ako sa KKK ko, I-refer ka. kasi pag nagtrabaho po ako, 110%. Wow! So yung sinasabi mo dito na discipline. So, Sinasabi mo nung una na pag maganda naman ang performance mo, disiplinado. kasi i-refer. kailangan nyo rin pong isipin na hindi lang po kayo nagpo-provide ng service sa kanila. Isipin nyo rin yung business person. Anong kailangan niya? Ano pang pwede kong itulong sa kanya? More than, kasi isipin nyo rin po, kaya hinar. Parang, ano ba yung Tagalog po nun? Yung iisipin nyo po yung well-being ng tao. Yung Tagalog yun, Ano well-being. ba yun? Sorry. Sa amin yun. Sa inyo yun, no? Yung well-being, ano, Tagalog I na pala. understand. Alam ko na po, sorry po. Malasakit. Malasakit. Sorry po Sa amin, Napag-isip ako Sa amin English yun, malasakit. Pasensya na po. Yun po. Kasi from one business owner to another. Siyempre, nagsosurvive din po kayo. Oo. Tulungan lang po. Malaking bagay talaga na you take care of the business of the client. Yes. Kasi dala-dala ka paglaki ng kliyente, dala ka pa Dala rin. rin. Okay. Re-refer ka pa, yung galing nito si Glenda. Oo. Oo, so dito na kayo magpagawa ng mga design. Teka lang, ano ang expertise mo doon? Kasi ako, pag sinabing graphic design, ang pumapasok sa isip ko is picture. Ayan. Picture ang pumapasok. Pero ano ang sa ngayon ang kinikater mo? Illustration. Yun ang aking specialization. So nakikita nyo po sa internet, meron mga infographics, okay, mga drawing sa mga Instagram, yan po ako. Mga libro, yan, Mga sabi libro, ko. sa mga cover. Cover, in between, Ang nakita ko lang na pero before tayo mapunta dyan, meron lang akong gustong itanong dun sa parte ng nag-uumpisa pa. Kasi ngayon, you are already doing that one. Nung nag-uumpisa ka, anong specific sa graphics design ang ginagawa mo? Siyempre, hindi ka naman kaagad nag-jump doon sa 12 years ginagawa mo ago, ngayon, di ba? 12 years ago, hindi pa ganun ka-high-tech ang mga graphics noon. Oo. Hindi po ako namili ng trabaho. Kung may dumating, ginawa ko. Yun po yung sa Otherwise, akin. gugutumin. Gugutumin po ako. Lahat patulan na muna. Nung panahon na yun, sample lang tayo. Anong specific sa graphics design? Paano nyo ginagawa siya? Ang program, ang technology pa lang po at that time ay Photoshop. So, ang ginagawa ko po ay yung graphics po na pang print advertisement, ganyan po. O kaya yung, pag kunyari, meron pong TV commercial, meron po tayong tinatawag na mga, anong tawag dito? Tagal ko na po kasi sisuliin kung ginawa yun. So, Oo nga, mga kasi po ano pa lang yun, 12 years nagsisimula pa lang po ago ako yun eh. So lahat po ng, kunyari meron pong graphic scene sa isang video, so imbes na pakita niyo po yung graphics, ito drawing ko na lang. Ay, so, drawing. po, para hindi siya ganun ka, Drawing sa computer yun ha, Sa hindi computer. yung sa although kaya ko rin po yun. galing na ng Opo. talented. Yun ang wala tayo eh. Oo, meron Kasi nga ako. nag-analyze lang. Abstract ang lumalabas sa akin. Abstract ang lumabas. Wala ka
kaming ganung talent eh. Puro kami plus minus eh. Ayan na wala po kung talent na. Wala naman sa plus minus. Yun naman ang sa amin plus minus. Multiply, divide. Opo. Ano naman, talent. Sige. And then, sige, meron kang munang tanong pa dyan? Gusto mo itanong kay Glenn? Hindi, itatanong ko yung ano, kasama ba yung mga video doon? Naggagawa ka rin ng mga video? Kasi na-mention mo kanina yung viral na mga video. At the moment po, ang ginagawa ko yung illustrations para sa video. Para sa video. So, hindi yung video itself. Kasi napaka-ano ngayon napaka-trending ngayon yung mga video na, ano mo, pag pinapakita ko nga sa kanya, ito, parang mga kalukuhan lang naman yung mga, alam mo yun yung nagba-viral ngayon, hindi naman natin nilalahat. Merong mga video na, pag ginano mo, kalukuhan lang talaga, ano, katatawanan lang talaga, pero tingnan mo yung mga views, million yung views. Pero ano lang yun, is in, katatawanan lang talaga, sabi ko, pero nagba-viral. Yun, i-mention mo yun kanina. So, nakafocus ka naman dun sa, isusupport dun sa magba-viral na video. So support, ako po ay support lang din ng isang negosyo. Yun po yung okay. akin. So karamihan ng kliyente mo ngayon are businesses. Mostly businesses po. Mga ilang percent doon ng mga 90%. 90%. Opo. Ang 10% po ay mostly mga libro na Libro. personal. Oo. Opo. So ini-illustrate ko, nile-layout ko para po sa kanila. Yung mga cover. Opo. Cover and children's books. Ginagawa ko rin po yun. Okay, so, Ayun, yun sa loob ng ano, yung mga nakikita ko kahapon, dala-dala ng anak ko yung ano, yung parang comics. Parang comics na libro, nandun yung ano, sabi ko, ang ganda pala pag ano, kasi parang discussion siya doon sa book. Pero ginawa nilang parang comics, yung may topic na instead na isulat mo lang in word file, nakaano siya in comics type. Ay, informative pala itong ganitong type ba. So, ginagawa mo din yan. Yes, kasi Kaya pala nasa ilustrado ka. Ano ba yun? Ilustrador Ng kabataan. ilustrador ng Kasi kabataan. ngayon po, very distracted po ang kabataan. Ang dami po. So, the way to, para makuha niyo po yung attention, kailangan po ng pictures ng illustration. Para lang may educate po sila kung napansin niyo po. Ay, Opo. parang comics type na Mm. napaka-effective talaga ng comics. Okay, sige. Pero yung mga bata ngayon, mostly, ang titingnan kasi nila, nasa ano na din eh. Nakita ko yung anak ko, tumitingin na lang sa gadgets nila. Doon na rin sila nag-ano, yung mga manga, mga ano. So parang related doon. Yes po. Parang gano'n. So that is for the comics, but also, ang ginagawa mo lahat, karamihan is for the business na 90%. Yes. Yan. For commercials. Siguro pagbalik natin, medyo bilis ng oras. Break tayo. Ito yung tanong ko bago mag-break. Doon sa 90%, usually, paano mo nakukonvert yung, actually yung nabanggit mo kanina na effective is ma-convert mo siya yung sa need ng kliyente. Yun yung pinakamahirap. So, ang tanong ko sa iyo is, paano makukuha yan? Apart from experience, yung masasuggest mo sa ating mga listeners Na gustong pumunta sa sa pag-graphics. pag-graphics design, na paano mo makukuha yung ability na yon to convert yung talent into align with the need ng kliyente mo. Kasi I think yun yung pinakamahirap na parte sa graphics business. Tama? Opo. Ayun. Sasagutin mo yan. No? After the break. After the break, again, this is Neil Season. Madali na season. We are the professionals in pajamas, also known as accountant in pajamas. This is Business Pro program, building business for professionals. Your expertise, your business, here at V81 Radio.